Ako si Natalie Villamonte, 22 years old at ulilang lubos dahil kamamatay lamang ni Mama. Hindi ko nakilala ang aking ama at ni minsan ay hindi ko ito nakita. Gulong-gulo ang aking isipan at hindi ko malaman kung saan ako pupunta dahil kailangan kong makahanap ng trabaho at kahit ano basta marangal ay tatanggapin ko. Naglalakad ako ngayon sa kabaan ng Makati. Sobrang init at hindi ako makapag-isip. Gusto kong magalit sa mundo dahil pakiramdam ko ay aping-api ako dahil wala nang itinira sa akin. Wala na. Tuluyan na akong iniwan ng aking ina. Ang mas masakit pa ay wala man lamang akong nagawa para madugtungan pa ang kanyang buhay. Lumuluhang bulong ko sa aking sarili habang naglalakad at hindi ko man lamang alam kung saan ako pupunta. Tanging ang aking ina na lamang ang aking nakagisnan sa mundo. Hindi ko kilala kung sino ba ang aking ama at kahit kailan ay walang sinabi ang aking ina tungkol sa aking ama. Ayaw na ayaw kasi na pag-uusapan ng aking ina ang tungkol sa aking ama. Kaya wala akong kaalam-alam tungkol sa kung sino siya at kung buhay pa ba ito. Ngayon ay nag-iisa na lamang ako at kailangan kong mabuhay kaya kinakailangan kong maghanap ng trabaho. High school lamang ang aking tinapos kaya wala din akong alam na trabaho kung hindi ang mamasukang tindera o katulong. Basta marangal ay tatanggapin ko. Mabuhay ko lamang ang aking sarili. Habang naglalakad ako ay napadaan ako sa isang karinderya at agad akong pumasok sa loob at nagtanong kung nangangailangan ba sila ng katulong. At kamalas-malasan pa ay wala man lamang tumatanggap pa sa akin. Kailangan ko ng trabaho upang mabuhay at mabayaran ang barong-barong na inuupahan namin ng aking ina. Naupo ako sa upuan sa loob ng karinderya at wala sa loob na dinampot ang dyaryo na nakapatong sa lamesa malapit lang sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa nabasa sa pahina. 4 na dyaryong hawak-hawak ko. Wanted, stay-in housemaid. Lumawak ang pagkakangiti ko at dali-dali kong kinuha ang aking lumang telepono at dinayal ang numerong nakapaskil sa dyaryong aking hawak. Hello po. Magandang tanghali po. Ako po si Natalie at nabasa ko po sa dyaryong hawak ko na naghahanap daw po kayo ng kasambahay. Wika ko sa kausap ko sa telepono. Magandang tanghali din sa iyo, Neng. Ako naman si Edna. Tawagin mo na lamang akong Manang Edna. Ilang taon ka na ba, Ineng? At taga saan ka naman? Ani nang nasa kabilang linya. 22 years old po. High school graduate po ako. At taga Pasig lang po ako, Manang Edna. Sagot ko sa kausap ko na may ngiti sa aking labi. Ganun ba? Okay, Neng. Ibigay mo sa akin ang address mo at ipapasundo kita sa driver ng amo ko. Magdala ka na rin ng biodata mo at iba pang dokumento ng pagkakakilanlan mo. Aniya pa sa akin, kaya sa sobrang tuwa ko ay sunod-sunod na pagtugon ang isinagot ko sa kanya. Sa sobrang katuwaan ko ay dali-dali kong ibinigay ang aking address sa kausap ko sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagmamadali na akong umuwi upang makapaghanda na ng mga dapat kong dalhin. Sa wakas, mukhang may pagkukuhanan na ako ng pang-araw-araw kong gastusin upang masuportahan ko ang aking sarili. Mabilis akong nagtungo sa banyo upang maligo at pagkatapos kong maligo ay humarap ako sa salamin at tinitigan ang sarili ko at ngumiti. Mama, sana po kayanin ko lahat na magiging pagsubok sa aking buhay. Gabayan niyo po sana ako, Mama. Wika ko sa aking sarili habang lumuluha na nakaharap sa salamin. Isang katok sa pintuan ang pumukaw sa aking pag-iisip. Kaya nagmamadali kong binuksan ang pintuan at isang hindi katandaan lalaki ang bumungad sa akin na nakangiti. Magandang hapon, kayo po ba si Miss Natalie Villamonte? Tanong niya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa edad 50 pa lamang ito. Agad kong tinanguan ang tanong niya sa akin dahil pakiramdam ko ay ito ang ipinadala ni Manang Edna na susundo daw sa akin upang dalhin ako sa lugar kung saan ako mamamasukan bilang isang katulong. Ako nga pala si Berto, pero tawagin mo na lamang ako Manong Berto. Pinadala ko dito ni Manang Edna mo
para sunduin ka. Sagot ni Manong Berto sa akin. Tama nga ang kutob ko na ito na nga ang taong susundo sa akin. Kaya naman sobrang galak ang aking nararamdaman at sana nga ay magustuhan ako ni Manang Edna dahil kailangan ko talaga ngayon ng trabaho upang mabuhay. Hala, kayo po pala yung susundo sa akin. Ay, saglit lang po Manong Berto at kukunin ko po ang mga dadalhin kong dokumento. Sagot ko at mabilis na akong tumakbo papuntang salas kung saan ko inilagay ang envelope na naglalaman ng aking mga impormasyon. Ineng, pinasasabi din sa'yo ni Manang Edna mo na magdala ka rin ng mga damit mo. Pahabol na sabi ni Manong Berto sa akin na ikinagulat ko. Po, tanggap na po ba agad ako? Gulat kong tanong kay Manong Berto. Hindi ko alam Ineng, pero mas mainam na gawin mo na lang para malaman mo mamaya pagdating mo doon. Pahabol na sagot ni Manong Berto sa akin. Habang sakay ako sa magarang sasakyan ng magiging amo ko, ay hindi ko maiwasang mamangha nang makita ko sa loob ng sasakyan. Ang bango-bango pa nito at tila ba nakakatakot hawakan ng mga bagay na nasa loob nito. Ngayon lang ako nakapasok sa ganitong klase ng sasakyan. Jeepney at tricycle lang kasi ang nasasakyan ko. Minsan nga, hindi ko pa kayang bayaran ang tricycle dahil medyo mataas ang bayad kumpara sa jeepney. Napatingin ako sa bintana habang binabaybay namin ang lugar kung saan ako mamamasukan bilang kasambahay. Napanganga ako sa isang village na pinasukan namin dahil napakaganda naman na lugar na to. Ang mga bahay, mali, hindi lang sila basta mga bahay, mansyon, dahil halos lahat ng nakatayo sa subdivision na to ay puro mansyon. Lalo akong namangha na nakarating kami sa mismong bahay ng magiging amo ko. Mansyon nga pala to. Tunay na nakakamangha sa sobrang laki nito at may sariling guard sa loob ng napakalaki at napakataas na gate ng mansyon. Manong Berto, dito po ba sa mansyong ito ako mamamasukan bilang isang kasambahay? Tanong ko sa driver na magiging amo ko. Naku Ineng, isa lang ito sa mga mansyon na magiging amo mo, kaya hindi ko alam kung dito ka ba o sa ibang mansyon, pero sa tingin ko naman ay dito ka matatalaga dahil kulang ang kasambahay dito. Sagot ni Manong Berto sa akin, kaya tumango na lamang ako. Isa lang pala ito sa mansyon na magiging amo ko. Gaano ba kayaman ang magiging amo ko? Pagbaba ko ng sasakyan ay napatingala ako at para akong isang inosente dahil sa aking mga nakikita. Ang akala ko ay sa TV ko lamang makikita mga ganitong lugar o kaya sa novela lang na mababasa. Pero heto at kaharap ko ngayon ang isang napakagandang mansyon. Natalie, napalingon ako sa isang may katandaang babae na sa tingin ko ay nasa edad 60 na. Ako nga po, kayo po ba si Manang Edna? Magalang kong sagot sa kanya, sabayo ko ng aking ulo bilang paggalang ko sa kanya. Ako nga Neng, halika at sumunod ka sa akin sa loob. Napayuko ako dahil nahihiya ako. Napansin ko ding maraming katulong ang mansyon na to at lahat sila ay mga naka-uniforme. Pagpasok ko sa loob, mas lalo akong napahanga sa ganda nito. Halos lahat ng nakikita ko ay tila ba nakakatakot hawakan at pakiramdam ko pag nakasira ako ng isang bagay sa loob ng mansyon ay hindi ko kayang bayaran kahit na mamasukan pa ako sa kanila ng habang buhay. Hindi ko matutumbasan ang halaga nito. Umupo ka Neng at may pag-uusapan tayo. Nakangiting wika sa akin ni Manang Edna. Nasaan nga po pala ang dokumento mo Iha? Kailangan ko ang mga yan para may abot ko sa amo natin mamaya pag uwi niya galing opisina. Tanong niya sa akin, kaya't mabilis kong inabot ang envelope na naglalaman ng mga impormasyon ko. Halika, sumunod ka sa akin sa maid's quarter para maituro ko sa iyo magiging silid mo. Wika ni Manang Edna sa akin na ikinagulat ko. Ibig bang sabihin noon ay tanggap na ako sa trabaho. Mabilis akong tumayo at sinukbit ang aking bag na di naman kalakihan sa aking balikat at agad na sumunod sa naglalakad na si Manang Edna. Hindi naman kalakihan ang dala kong bag dahil wala naman kasi ako masyadong damit at kung ano lamang ang meron ako, yun lamang ang aking binitbit. Heto magiging silid mo Natalie.
Wika ni Manang Edna sa akin habang binubuksan ang pintuan ng isang kwarto dito sa maid's quarter. Ali na lamang po Manang Edna. Sabay ngiti ko sa kanya. Okay Ali, iayos mo na mga gamit mo at magpahinga ka na. Bukas ka na magsisimula ng mga dapat mong gawin dito sa mansyon. Nakangiti niyang turan sa akin. Pagkatapos ay tumalikod na si Manang Edna habang ako naman ay pinagmamasdan ang kabuuan sa loob ng magiging silid ko. Ang ganda-ganda nito kumpara sa aming barong-barong at may sarili din akong banyo dito samantalang sa barong-barong namin ni nanay ay nakikiligo lamang ako sa bahay ng best friend ko. Humiga ako sa aking higaan. Malambot siya at mukhang napakasarap matulog dito. Hindi nasasakit ang likod ko at wala nang papapak na mga lamok sa akin. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako at bigla na lamang ako napatayo at tumingin sa orasan nang maalimpungatan ako. Diyos ko po, at nakatulog pala ako. Baka sabihin nila, kabago-bago ko ay napakatamad ko. Bulong ko sa aking sarili. Lumabas ako ng aking silid at naglakad papasok sa loob ng kusina upang tumulong sa mga gawain. Nakita ko si Manang Edna na nagluluto habang ang ibang katulong naman ay naglilinis. May naghuhugas ng mga kasangkapan sa lababo at may naglilinis naman ng sahig. May maitutulong po ba ako sa inyo? Nahihiyang tanong ko sa kanila nang bigla ang lahat ay huminto sa kanilang mga ginagawa at napatingin sa gawi ko na natigilan na nakatitig sa aking mukha. Naku Ali, magpahinga ka na lang muna. Bukas ka pa naman magsisimula ng trabaho mo dito sa mansyon. Wika ni Manang Edna sa akin. Katulong siya dito Manang Edna? Gulat na ani ng isang kasambahay na sa tingin ko ay hindi naman naglalayo ang edad sa akin. Naku Manang, nakapagpahinga naman po ako at wala naman po din akong gagawin kaya gusto ko po sanang makatulong. Nahihiyang sambit ko sa kanya. Hi, ako nga pala si Mirna. 1 taon na akong namamasukang kasambahay sa mansyon na to. Napakaganda mo naman, ang kinis at ang puti ng balat mo, parang di kayata bagay maging katulong. Nakangiting wika ni Mirna habang naguhugas ng mga plato. Napangiti ako dito at yinukuan ko siya ng aking ulo na ikinatawa naman niya. Nagpakilala din ako sa kanya at mukha yatang hindi mahirap pakasamahan ng mga tao makakasama ko dito sa pagtatrabaho. Ako naman si Olive, kasambahay din ako dito at 6 na buwan ako dito. Sagot naman ng isang katulong habang nagpupunas ng lamesa. Mukha nga mababait ang mga tao dito dahil lahat sila ay magiliw na nakikipagkilala sa akin. O siya, kung gusto mo talagang tumulong Ineng, ay umakyat ka sa 2 palapag. May 3 pinto doon. Sa pinakadulong pinto, pumasok ka. Master bedroom yon ng amo natin na si Edward. Maglinis ka doon at bilisan mo. Baka abutan ka ng amo natin. Ayaw na ayaw niya sa lahat na inaabutan niya sa loob ng kanyang silid ang mga katulong na naglilinis. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko sa'yo, Natalie? Mahabang wika naman ni Manang Edna sa akin. Sige po Manang. Naiintindihan ko po. Sige po. At aakyat na agad ako upang maglinis ng silid ng ating amo. Tugon ko naman habang nagmamadali ako sa paglalakad papunta sa napakagandang hagdanan. Bukas ay kailangan naka-uniforme ka na din. Ang lahat ng kasambahay dito, kinakailangan nakasuot ng tamang uniforme. Pahabol na sabi ni Manang Edna na sinang-ayunan ko naman agad. Saan nga ba ang master bedroom ng amo namin? Ano nga ba ulit ang pangalan nun? Edward? Mukhang lalaki ang amo namin At ang mga sabi ni Manang, mukhang masungit ang amo namin. Napahawak ako sa aking dibdib dahil tila ba ay bigla na lamang ako nakaramdam ng takot. Baka kaya isang matandang binata na masungit ang amo namin na mahilig manigaw ng mga katulong. Napapilig ako ng ulo. Hindi naman dapat ako matakot. Ang mabuti kong gawin ay lagi ko na lamang iwasan ang aming amo upang hindi ako masigaw-sigawan nito. Pagpasok ko sa pangatlong pinto ay agad akong namangha sa sobrang laki at ganda ng silid na ito. Mabango at kulay puti at itim ang kulay nito.
Puti ang kulay dingding at puti at itim ang kortina naman at itim na mga mamahaling dekorasyon at puting sapin ng isang napakalaking kama na kulay itim ang bed frame at headboard nito. Pumasok ako sa isang pintuan at namangha ako. Isang napakalaking walk-in closet pala to at punong-puno ng iba't ibang uri ng mamahaling mga damit at sapatos. Sa pinakagitna naman ay isang mamahaling sofa na may coffee table sa tabi nito. Karpete din ang buong sahig ng silid na ito at humahalimuyak ang amoy dahil sa mamahaling panlalaking pabango. Lumabas ako mula sa closet upang buksan naman ang isang pintuan at nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Jacuzzi ang unang bumungad sa akin sa pinakagitna mismo ng banyong ito. Isang malaking glass shower na kahit yata 4 kayong maligo ay pwedeng-pwede at maluwag pa rin sa loob. Nakakamangha ang silid na to. Nagsimula na akong maglinis at bawat kilos ko ay nagmamadali dahil ayokong abutan ako ng may-ari ng silid na ito. Makalipas ang kulang 1 oras ay natapos din ako. Sinigurado ko na walang mintis ang aking paglilinis. Kahit wala namang alikabok ay punas dito, punas doon ang ginawa ko. Ganon din ang ginawa ko sa balkonahe ng silid na ito. Bago ako tuluyang lumabas, ay tiningnan ko muli ang silid. Talaga namang nakakamangha ang kagandahan ng kwartong ito at napapasanoon na lamang ang aking isipan. Ngumiti ako at pagkatapos ay tuluyan na akong lumabas ng silid. Bumalik na ako ng kusina at tapos na din sila sa mga ginagawa nila sa kusina. Pagkakita ko kay Manang Edna ay nagpaalam na agad ako sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay naglalagkit ako kaya ililigo ko muna ito. Natapos mo na ba ang paglilinis sa silid ng amo natin, Ali? Tanong niya bago ako tumalikod papuntang maid's quarter. Opo Manang, at sinigurado ko pong bawat sulok ng silid ay malinis. Nakangiti kong wika sa kanya. Natuwa naman ito sa akin at pinayagan akong tumungo sa aking silid. Kailangan kong magpakitang gilas upang hindi nila ako tanggalin sa trabaho dahil ang hirap naman na maghanap ng mapapasukan at hindi lahat ay basta-basta na lamang nagtitiwala. 8:00 na ng gabi nang may mahihinang katok sa pintuan ng aking silid ang gumising sa akin. Ali, si Mirna to, pinapatawag ka ni Manang Edna at kakain na tayo. Tawag ng nasa pintuan sa akin habang mahinang kumakatok. Bigla akong napatayo at nagmamadaling binuksan ang pintuan ng aking silid. Halika na, palabas na din naman sana ako. Nauna ka lang kumatok. Pabungis-ngis kong sabi, kahit alam ko namang kagigising ko lamang. Napakaganda mo talaga, Ali. Hindi talaga bagay sa iyo maging katulong. Submit niya na nakangiti sa akin. Kahit sino ang makaharap ko, ay lagi ko na lamang naririnig ang pamumuri nila sa akin na ikinatutuwa ko naman. Sabi nila ay mukha daw akong may lahi dahil na rin sa kulay ng aking mga mata. Hindi ko kasi alam dahil hindi ko naman nakikilala ang aking ama. Sumunod na ako sa paglalakad kay Mirna patungong likod ng kabahayan. Nakabukod kasi ang kusina na para sa mga katulong, kaya naman nasa likuran ito ng mansyon. Naku Ali, humarap ka nga sa salamin at titigan mo ang iyong sarili. Yung kutis mo para pang mayaman, ang tangos-tangos pa ng ilong mo at napakaganda ng bilog na bilog mong mga mata at ang kulay syemas, nakakainggit. Haba din yung pilik mata mo, nakakainggit yata ang ganda mo. Dagdag na ani pa ni Mirna sa akin, nanginitian ko na lamang dahil nahihiya na ako at hindi ko alam ang isasagot ko. Pagpasok ko sa kusina ay nagulat ako. Marami pala talaga kaming mga kasambahay dito. May hardinero, driver, guard at 4 kaming kasambahay maliban kay Manang Edna. Ngumiti ako sa kanila at lahat sila ay nakatitig lamang sa akin na parang ngayon lamang nakakita ng bagong katulong. Nag-aalangang bumati ako sa kanila dahil sa mga titig nila sa akin, kaya simpleng hi na lamang ang nasabi ko sa kanila, na hindi pa rin inaalis sa mga tingin sa akin, kaya nakaramdam ako ng matinding pagkailang. Hindi kasi ako sanay na may mga matang nakatitig sa akin na ganitong katagal. Nilapitan ako ng isang lalaki na sa tingin ko ay nasa edad 25. Hi,
Ako nga pala si Neil. Ako ang gwapong hardinero ng mansyon na to. Wika niya na nakangiti at titig na titig sa aking mukha. Lalo tuloy akong namula sa hiya sa sobrang titig niya sa akin. Tinampal siya sa braso ni Myrna at hinila na ako papalapit sa lamesa. Kaya naman, naupo na ako sa tabi nila. Nagseselos ka lang dahil alam kong matagal mo na akong gusto, Myrna. Maglaway ka lang sa akin dahil hindi mo ako matitikman. Nakangusong saad ni Neil kay Myrna na ikinatawa ng lahat maliban kay Myrna na inirapan lamang ito. Naku po, Neil, kahit ikaw na lamang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi pa rin kita papatulan, kaya huwag kang mangarap ng gising, no? Palatak na sabi ni Myrna. Nagkatawanan na ang lahat, kaya nakitawa na rin ako at isa-isa na din silang nagpakilala sa akin. Naging masaya ang aming hapunan hanggang sa natapos na kaming lahat, pati sa paglilinis at pagkatapos noon ay isa-isa na kaming nagtungo sa aming mga silid. Edward POB. My name is Edward Mondragon, 25 years old at nag-iisang anak at tagapagmana ng Mondragon Corporation. Ang aking ina at ama ay walang ginawa kung hindi ang ihanap ako ng babaeng maaari kong pakasalan. Sumasakit na ang ulo ko dahil sa pagtulak nila sa akin na magpakasal na ako upang mabigyan ko na sila ng apo. Pagpasok ko pa lamang sa pintuan ng aking mansyon ay sinalubong agad ako ni Manang Edna. Iho, dumating na ang katulong na tinanggap ko. Ani ni Manang sa akin at sabay abot ng isang brown envelope na tinanggap ko naman. Okay po, Manang. I will check her information later after dinner. Sagot ko sa kanya habang patuloy lamang ako naglalakad. O siya, umakyat ka na at maligo. Ipaghahaay na kita at niluto ko lahat ng paborito mong ulam. Kaya sige na, maligo ka na. Wika ni Manang sa akin. Thanks, Manang. I'll go ahead. Sabay talikod ko sa kanya upang tumungo sa aking silid. Pagpasok ko sa aking silid ay pabagsak akong umupo sa aking kama. Dala na rin ng matinding pagod. Binitawan ko ang brown envelope at kinuha ko ang aking phone at binasa ang text ng aking mga kaibigan. Pagkatapos ay nagtuloy na ako sa banyo upang maligo. Nang matapos akong maligo ay nagtungo sa aking closet at nagbihis ng pajama at sandong puti. Sinipat-sipat ko ang aking sarili sa isang napakalaking salamin sa dingding at numisi. Mag-aasawa? Hindi pa ako nahihibang para mag-asawa. Wala pa sa plano ko ang magseryoso at hanggang kama na lang ang mga babae para sa akin. Wika ko sa aking sarili na napapailing. Lumabas na ako ng aking silid at nagtungo sa komedor upang maghapunan. Pababa pa lamang ako ng hagdan ay naamoy ko na ang masarap na pagkaing inihahanda ni Manang Edna. Matapos akong kumain ay tinawagan ko ang isa sa aking mga kaibigan na si Jabi. Bro, saan ka ngayon? Tanong ko sa kaibigan kong si Jabi na nasa kabilang linya. Kasama ko ang tatlo, nandito kami ngayon sa H Bar. Aniya sa akin. Okay, wait for me guys. I'll be there in 15 minutes. At ibinaba ko na ang phone ko. Barkada at matalik na kaibigan ko ang apat na tukmol. Si Jabi, Zandro, Michael at Gavin. Mabilis akong nagbihis at palabas na ako ng aking silid nang mapansin ko ang brown envelope sa aking kama. Napakunat ang aking noo. Kinuha ko ito at bala ko sanang buksan, pero naisipan ko ring ibaba at bukas ko na lamang ito basahin. Nakarating ako ng bar at agad akong sinalubong ng aking mga kaibigan at inabutan ng ice cold beer. Ganito kaming magkakaibigan sa tuwing pagod kami sa aming mga trabaho. Pamparelax namin ang pag-iinom sa isang bar at mambabae hanggang sa magsawa kami. Natalie POB. Maaga akong nagising. Eto na kasi ang unang araw na magsisimula akong magtrabaho bilang kasambahay sa mansyong ito. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakahiga at nagtuloy sa banyo upang makaligo na. Pagkatapos kong maligo, isinuot ko na ang uniformeng binigay sa akin ni Manang Edna kagabi at tiningnan ko ang aking sarili sa full body mirror na nakasabit sa dingding ng aking silid. Napangiti ako sa aking sarili nang makita ko na bumagay sa katawan ko ang uniforme.
Para pa nga itong isinukat sa akin. Inayos ko ang aking buhok na pa-messy band upang maging komportable ako at makapagsimula na akong maglinis. Lumabas na ako ng aking silid at nagtuloy sa kusina na para lamang sa aming mga katulong at isang malakas na sipol ang narinig ko kaya naman nahihiya tuloy akong lumapit sa kanila sa lamesa. Wait! Sipol sa akin ni Neil habang naglalakad ako palapit sana sa lamesa kung saan ay nakaupo na silang lahat at kumakain ng agahan. Ngunit napahinto ako at nag-aalangan akong lumapit. Napapaisip tuloy ako na baka bumabakat ang aking dibdib. Aaminin kong may kalakihan kasi ang aking dibdib na minana ko sa aking namayapang ina. Hoy, Neil, wag mga minamanyak yang si Ali at ako ang makakalaban mong unggoy ka. Asik ni Myrna kay Neil. Napakamot naman ng ulo si Neil, lalo na nang sinita din siya ng iba pa naming kasamahan dito sa loob, kaya humingi rin ito ng paumanhin sa akin. Umayos ka dyan, Neil, at baka matakot si Ali sa'yo. Umalis agad dito. Tura naman ni Manong Berto at seryosong nakatingin kay Neil. Hindi na kumibo pa si Neil at ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang pagkain ng agahan. Iginiya na rin ako ni Myrna upang maupo sa tabi niya at nang makakain na kami bago pa kami magsimulang magtrabaho. Ang akin lamang ay isang paalala bago pa lamang sa atin si Ali at baka hindi siya sanay na sinisipulan ng mga lalaki. Litan niya pang muli ni Manong Berto. Pasensya na po Manong Berto, hindi na po mauulit. Tura niya at humingi na rin ng pasensya sa akin. Pagkatapos namin mag-agahan, ay nagkanya-kanya ng paglilinis ang bawat kasambahay sa labas at loob ng mansyon. Pagod akong napahiga sa aking kama matapos ang maghapong paglilinis sa napakalaking mansyon na ito. Ilang sandali pa ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, marahil ay sa sobrang pagod na nararamdaman ng aking katawan. Nagising ako sa mga katok mula sa pintuan ng aking silid. Kaya't mabilis akong napatayo upang buksan ang pintuan ng aking silid. Ali, pinapasabi ni Manang na ilagay mo daw ang lahat ng naplansyang damit ni Sir Edward sa kanyang silid bago pa makauwi si Sir. Wika ni Olive na nakangiti sa akin. Nagmamadali akong tumungo sa silid ng aming amo at isa-isa kong inayos ang mga mamahaling damit sa closet nito. Ang bango talaga sa loob ng silid na to, hindi amoy matanda. Pero sa pagkakaalam ko, matandang binata yata si Sir Edward. Bulong ko sa aking sarili habang isinasabit sa hangaran ang mga mamahaling damit. Matapos gawin ang mga pinag-uutos sa akin, ay nagmamadali na akong lumabas ng silid na iyon. Mahirap na. Ayokong abutan ng amo namin dito at baka mapagalitan pa ako at masigawan. Bumalik ako sa maid's quarter upang maligo dahil pakiramdam ko nanlalagkit na ako sa maghapong paglilinis ko sa mansyon.